Sa mga nagtatry po na magbasa ng Bible pero hindi natutuloy or hindi nila natatapos, I have a suggestion for you. Kung ikaw po ay tao that is not really fond of history, I suggest po na magbasa ka muna or unahin mong basahin yung the New Testament. So, start with the book of Matthew, tapos Mark, Luke, John. But, kung ayaw mo ng paulit-ulit, you can skip Mark and Luke first. Tapos, kay John ka na. So, Matthew, John, and yung mga books na sinulat ni Paul, tuloy-tuloy na doon. Yung mga Thessalonians, Corinthians, ganyan. And then, tsaka mo balikan si Mark and Luke kasi mabilis lang naman yon. And for sure, kapag nabasa mo na yung New Testament, you will be interested kung ano yung nangyari sa descendants ni Jesus Christ, which is yung mga Israelites. So, pag nahook ka na sa the New Testament, you can start reading na the Old Testament. Yan yung si Genesis, yung beginning of everything, tapos kay Noah, and yung mga lolo, yung mga Israelites na Abraham, Isaac, and Jacob. And of course, yung mga kingdoms, kung ano yung mga nangyari and bakit naging nag-split, bakit merong Israel and Judah. Naisip kong i-suggest to kasi for sure may mga tao na nagtatry din naman na magbasa ng Bible pero nawawalan sila ng gana. I know it's not good to say nawawalan ng gana kasi sa pagbabasa ng scripture, but then real talk lang tayo. Yung flesh natin is very sinful. Talagang makasalanan yan. Kaya we have to find a way to be interested sa Word of God. So, ito po yung mapapayo ko. I am saying this because na-experience ko yan. Before naman, nung nag-aaral pa ako, I tried to read the Bible. So, I started with the Old Testament. So, sa Genesis, medyo okay pa ako. Yung pinanggalingan ng lahat ng bagay dito sa mundo. So, curious pa ako. But then, nung napunta na ako dun sa parang numbers ba yon na bigot, ganon. Medyo nawalan na ako ng gana and tinigil ko na yung pagbabasa. And I know that that's wrong, pero yun yung na-feel ko before. Siguro hindi pa ako ganon ka, alam mo yun, hindi pa ako ganon ka intense sa pagsisik ng Word of God, kaya natatalo pa yung flesh ko. Now that I have this platform to suggest sa mga taong nanonood, ito po yung mai-recommend ko sa inyo. So for you to be interested sa Word of God and you are not a history person, you can start with the New Testament. Kay Matthew, tapos John, and then dun sa mga Colossians, Thessalonians, and balik kayo kay Mark and Luke para of course makita nyo din kung ano yung mga sinabi nila na nag-coincide sa mga sinasabi ni na Matthew. So makikita mo talaga doon that the Bible is true kasi iba't ibang tao nagsasabi pero iisa yung sinasabi nila. So, yun. And then, once you're done reading the New Testament, ayan na, magsisimula na yung, nalaman mo na yung buhay ni Jesus Christ, yung mga ginawa niya, mga nangyari sa kanya. And, yun na, magkakaroon ka na ng curiosity. Teka, saan ba nanggaling itong si Jesus? Kanino bang tribe nanggaling si Jesus? And sino ba yung mga tao na may parang remarkable na role sa Bible before nag-show up sina Abraham, Isaac, and Jacob. So, yun po. Sana i-try nyo po. I'm sure that papasukan po kayo ng Holy Spirit basta magtuloy-tuloy lang kayo. And wag kayong masyadong mag-worry if you don't understand some of the verses kasi I guess lahat po tayo ay may dilemma na ganyan, but then just accept it.
If you want to Google it, you can Google it. Wala namang pumipigil sa'yo, and I think wala namang masama kasi yung intention mo naman is you just want to understand, diba? So, yun po. Thank you po for watching.